Ang pag-amin ng influencer. Ang sikreto ng mga Pinay na nag-aalisan patungo sa kabisera ng pag-asa. Hinding-hindi ako uuwi sa aking bansa hanggat hindi ko natutuklasan ang katotohanan. Alam niyo ba na ang arrival lobby sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay punong-puno ng mga kabataang Chinese professionals? Hindi ito basta-basta na finding a husband na tour lamang. Ito ay isang kakaibang mass exodus na tinawag pa ng gobyerno ng China na isang pambansang krisis. Ang bida ng kwento ay si Wang Mei, isang top beauty influencer mula sa Shenzhen, na tumatawa sa Pilipinas bilang isang mahirap at maliit na bansa habang nasa kanyang luho. Ngunit pagdating niya pa lang sa Maynila, may isang pangyayari na nagpabago sa pundasyon ng kanyang pananaw sa buhay. Ano ang malupit na katotohanan na natuklasan niya nang mag-propose siya sa isang Pilipinong clerk sa convenience store gamit ang malaking halaga ng pera at walang awang tinanggihan? At ano ang mga yaman ng Pilipinas na hindi mabibili ng pera na pinagsisikapan ng mga Chinese na kababaihan na makamit? Ang kanyang tapat at walang halong pag-amin ay dapat magpaalala sa ating mga Pilipino ng ating pagmamalaki na muntik na nating nakalimutan. Heto na ang pagbubukas ng nakakagulat na totoong kwento. Ang mga babaeng Chinese na dumagsa sa NAIA. Nag-aalala ang gobyerno ng China dahil sa mga nagsisikap makahanap ng Pinoy. Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang nagaganap kamakailan sa China. Kasabay ng pagluwag ng visa, hindi lamang mga turistang Chinese ang dumagsa, kundi pati na rin ang mga kabataang babaeng Chinese na nasa edad 20 hanggang 30 na ba na tila nagkaisa na sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Masyadong marami ito para ituring na simpleng turismo at masyadong mabilis ang kanilang pagdami para ituring na pag-aaral lamang. Ano ba talaga ang mayroon sa Pilipinas? Sa mga online community sa China, sabay na sumasabog ang inggit at ang Philippine fever. Isang araw, ang Chinese cosmetic influencer na si Y, nakabilang sa kakaibang penomenang ito, ay nagbahagi ng tunay na dahilan kung bakit napilitan ang mga kabataang Chinese na babae na pumunta sa Pilipinas matapos niya itong bisitahin. Nang inilabas ang kanyang video, nagkaroon ng galit sa China, nagdulot ng gulo sa Pilipinas, at napansin pa ng mga dayuhang media. Bakit niya ito ginawa? At ano ang nakita niya na humantong sa kanya upang sabihin na dapat Pilipinong lalaki lang? Ito ang kanyang nakakagulat na pag-amin. Bago ako magsimula, bilang pagsuporta sa aking channel, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. Nagpapasalamat ako sa lahat ng aking taga-subaybay at umaasa akong mananatili kayong malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taong ito. Kung sinusuportahan niyo ang Pilipinas, i-comment sa ibaba ang Mabuhay Pilipinas! Gisa, kumusta? Ako si Y. Nagpapatakbo ako ng isang video channel para sa isa sa pinakamalaking cosmetic shopping mall sa Shenzhen. O mas tumpak, dapat kong sabihin na nagpapatakbo ako. Ilang buwan na ang nakalipas, daan-daang libo ang dumadalo sa aking live broadcast gabi-gabi. Ate May! Ang ganda ng kulay ng lipstick na yan! Kailan lalabas ang bagong produkto ngayong buwan? Ang comment section ay nag-aapoy sa dami. At ang mga produkto ay sold out agad-agad pagka-upload. Nakatira ako sa isang luxury apartment sa Shenzhen. At normal lang sa akin ang magbitbit ng mga designer bag. Ngunit iyon ay 3 buwan lang ang nakalipas. Simula noong nakaraang buwan, bumaba ang aking audience. Mula 500,000 live viewers, naging 200,000. Ate May, bakit ka pa nagbo-broadcast sa Shenzhen? Lahat ng ibang influencers nasa Maynila na. Parang luma ka tingnan kung walang Philippine background. Ang kalaban namin ay nagbo-broadcast sa BGC. Parang nahuhuli ka, ate. Nagagalit ako. Pilipinas? Anong mayroon doon? Tawa-tawa ako sa isip ko. Ang Pilipinas ay maliit na kapitbahay lang ng China. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong pumunta roon, lalo na't mayaman ang China. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Isa-isang humiwalay ang mga advertiser. Pasensya na.
Representative, sa season na ito, parang hindi matutuloy ang kontrata. Ang trend ngayon ay Philippine background, kaya nakikipagnegosasyon kami sa ibang influencers. Sa loob ng isang linggo, umalis ang lahat ng aking pangunahing advertiser. Nabawasan ng kalahati ang aking buweldo. Ang renta sa bahay, suweldo ng empleyado, at gastos sa inventory, lahat ng ito ay bumibigti sa akin. Isang gabi, nag-isip ako. Kailangan ko bang pumunta sa Pilipinas? Hindi. Hinding-hindi. Hindi papayag ang aking pride. Parang tinalikuran ko ang pagiging Chinese ko. Ngunit nang tingnan ko ang bank balance ko kinabukasan, naintindihan ko. Hindi nakakain ang pride. Sa huli, nag-book ako ng flight papuntang Naiya. Nanginginig ang aking daliri. Nang i-click ko ang mouse, parang may gumuho sa loob ko. Traidor ako. Sabi ko sa sarili ko. Ako, na binalewala ang Pilipinas, ay mapipilitan ngayong pumunta roon para gumawa ng content. Ako, na tinawag na traidor ang mga kalabang influencer, ay naglalakad na ngayon sa parehong landas. Habang iniimprenta ko ang ticket, patuloy akong nawiwindang. Kailangan ko ring ihanda ang visa documents. Ako, nag-a-apply ng visa para sa isang maliit na arkipelago. Galit na galit ako habang inaayos ang mga papel. Pero wala akong magagawa. Ang kaligtasan muna. Sa gabi bago ang pag-alis, pinanood ko ng palihim ang live broadcast ng kalaban kong kumpanya sa Maynila. Ang broadcast niya, na may background ng mga gusali sa Makati, ay may 89,000 na nanonood. Mas marami pa sa aking peak. Nagkakagulo ang comment section. Ate, ang gwapo ng Pinoy sa likod mo. Ang ganda talaga ng Maynila. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Sinara ko ang laptop. Ayaw kong aminin. Pero mayroon talagang kakaiba sa Pilipinas. Isang bagay na nagpapabaliw sa mga babaeng Chinese. Kinabukasan, hinila ko ang aking maleta patungong airport. Ang hawak sa salamin ay maputla. Isang linggo lang ako. Kunin ko lang ang content at aalis na ako agad. Sinubukan kong palakasin ang loob ko, ngunit mabigat ang aking dibdib. Sumakay ako sa eroplano at sumilip sa bintana. Unti-unting lumiliit ang skyline ng Shenzhen, Pilipinas. Ano ba ang mayroon sa iyo at nagkakagulo ang lahat? Hindi pa rin ako naniniwala. Hindi ko iniisip kahit 1% na mas maganda ang Pilipinas kaysa sa China. Kukunin ko lang ang kailangan kong background video. At babalik na. Ngunit iyon ay bago ako dumating sa Naiya. Pagkaraan ng 2.5 oras, lumapag ang eroplano sa Naiya. Ang in-flight announcement ay inihayag sa Tagalog, English, at Chinese na nakakairita sa akin. Nagbibigay pa sila ng Chinese service? Ibig sabihin, ang dami naming pumupunta. Bumaba ako sa eroplano na may magkahalong emosyon. Iba na ang tingin sa pasilyo patungo sa immigration. Malinis. Napakalinis. Ang sahig ay kumikinang. At ang hangin ay sariwa. Ibang level kaysa sa maruming hangin ng airport sa Shenzhen. Siguro maganda lang ang aircon? Sabi ko sa sarili ko. Ngunit pagpasok ko sa immigration area, hindi ako makapaniwala. Ang daming tao at mga dayuhan. Europeo, Southeast Asian, Amerikano, lahat ng lahi ay magkahalo. Mas marami pa ang dayuhan kaysa sa Pilipino. Bulong ko. Sa airport sa China. Bihira akong makakita ng dayuhan. Gumagastos ang gobyerno ng China ng malaking pondo para sa turismo. Ngunit bakit sa Pilipinas lang pumupunta ang mga dayuhan at hindi sa China? Agad akong nakaramdam ng inferiority complex. Ang pila sa immigration ay hindi matapos-tapos. Sa harap ko pa lang, mayroon nang hindi bababa sa 200 tao. Hi, aabutin ako ng 1 oras. Siguro, sa China, normal lang ang maghintay ng 3 oras, kahit maikli lang ang pila. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan ang oras. 3:17, 3:07 ng hapon. Kaya ko kayang makalabas ng mga 4:30. Ngunit ano ito? Ang 200 tao sa harap ko ay mabilis na nawawala, na parang nakasakay sa isang moving walkway.
Kinuskus ko ang aking mata. Hindi ako nagkakamali. Talagang mabilis na bumababa ang pila. Pagkaraan ng 2 minuto, 50 na lang ang natira sa harap ko. Pagkaraan ng 1 pang minuto, 20 na lang. Ano ang nangyayari? At eksaktong 3 minuto at 17 segundo, ako na ang sumunod. Hindi ko na kailangan pang ipakita ang passport ko. Nang iscan ng automated system ang mukha ko, automatiko nitong binasa ang impormasyon ng aking passport. Wang Mei, welcome po, sabi ng mechanical voice sa Chinese. At automatikong naproseso ang immigration stamp. Natulala ako. Ano ito? Sa airport sa China, 5 empleyado pa ang kailangan. At 5 minuto. Bawat tao. Dito, 30 segundo lang. At natapos na ng AI ang lahat. At perpekto pa. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kaya lumingon ako sa likod. Ang mahabang pila sa likod ko ay mabilis ding nawawala. Pilipinas. Ano ka ba talaga? Lumakas ang tibok ng aking puso. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko ang kaba na baka mali ang iniisip ko. Pumunta ako sa baggage claim. Gaya ng inaasahan, nakalabas na ang aking maleta. Sa China, kailangan kong maghintay ng 30 minuto habang hila-hila ko ang maleta patungo sa exit. May kakaibang robot ang lumapit sa akin. Gusto niyo po bang buhatin ko ang inyong bagahe? Sa matatas na Chinese. Nagulat ako at tiningnan ang robot. Isa itong porter robot. Opo. Hindi ako halos makasagot at inilagay ko ang maleta sa robot. Nagtanong ang robot. Nagpapakita ng screen. Pakiset ang destinasyon. Pinili ko ang airport exit sa touchscreen. Sa sandaling iyon, may kakaibang tunog ang lumabas sa tiyan ko. Parang hindi hiyang sa akin ang in-flight meal. Biglang sumakit ang tiyan ko. Parang pinipilipit. Oo, banyo. Bulong ko sa Chinese. Sa nakakagulat, nag-react ang robot. Gusto niyo po bang idagdag ang comfort room sa ruta? Sa Chinese. Nakanganga ako. Paano mo naintindihan ang sinabi ko? May automatic translation function po ako. Idadagdag po ba ang banyo? Ang Chinese pronunciation ng robot ay perpekto. Mas magaling pa kaysa sa standard Mandarin ko. Opo, opo. Bilisan mo. Agad na nagre-route ang robot at nagsimulang umusad. Habang hawak ko ang tiyan ko at sumusunod sa robot, napansin ko ang paligid. Sa bawat sulok ng airport, may signage ng banyo. CR. Tila may isa bawat 50 metro. Bakit ang daming CR? Sa airport sa China, kailangan mong hanapin ang banyo ng 20 minuto. Inihatid ako ng robot sa pinakamalapit na banyo. Pagdating sa harap ng CR, mas lalo akong nagulat. Maraming maleta na walang nagmamay-ari ang nakalagay sa harap ng pinto. Ano ito? Tinitigan ko ang mga maleta. Sa China, mawawala na agad ang mga ito sa loob ng 1 segundo. Hindi. Sa China, marami pa ang naglalakad na may kadena sa kamay na nakakonekta sa maleta. Pero dito, iniwan lang nila sa sahig habang nagbabanyo. Nasisiraan na ba sila? Magnanakaw? Pero ang mga tao sa paligid ay kalmado lang. Iniwan lang nila ang kanilang gamit sa harap ng CR. At pumasok. Hindi talaga ako makapaniwala. Pumasok ako sa banyo, hawak-hawak ang tiyan ko. Libreng tissue, bidetabo o bomba, automatic sanitizer, at automatic air freshener pa. Perfect din ang daloy ng tubig. Ito ba ay libreng pampublikong CR? Sa China, ang ganitong facilities ay makikita lang sa 5-star hotels. Paglabas ko, nandoon pa rin ang maleta ko sa tabi ng robot. Walang humipo. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang iniisip ko. Hindi lang ito isang maliit na bansa sa tabi ng China. Ito ay isang bansa na nasa ibang dimensyon. Habang papalabas ako ng airport, lumingon ako sa paligid. Malinis na sahig, malinaw na signage, at lahat ng convenience facilities lahat ay idinisenyo upang isaalang-alang ang gumagamit. Kahit 5 anyos na bata, kaya itong gamitin ng mag-isa. Bulong ko, habang lumalabas sa exit.
At nang sumakay ako sa taxi, nakakatiyak ako. Sa loob ng 1 linggo, magbabago ng tuluyan ang pananaw ko. Sa loob ng taxi, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Mula Naiya hanggang Maynila, iba na ang tanawin sa expressway, skyway. Walang basag na kalsada, walang kalat. Sa China, ang kalsada ay palpak at ang sasakyan ay laging maalog. Pero dito, napakakinis ng biyahe. Bakit po ang linis ng kalsada sa Pilipinas? Tanong ko sa driver gamit ang translation app. Ngumiti ang driver at sumagot. Natural lang po, ma'am. Inaalagaan po iyan gamit ang buwis namin. Kaya dapat lang na malinis. Natural lang? Sa China, nagbabayad kami ng buwis, pero sira pa rin ang kalsada. Pagpasok sa Maynila, kinuha ko ang kamera. Gusto kong kumuha ng video dahil sa instinct. Isa itong ordinaryong residential area. Hindi tourist spot, hindi sikat na kalye. Ordinaryong bayan lang. Pero hindi ka panipaniwala. Napakaganda ng ordinaryong kalye na iyon. Ang bangketa ay malinis. May tanim na puno, maayos na bakod, maliliit na cafe sa kalye. At bawat isa ay may kakaibang signage. Ito ba ay ordinaryong bayan? Sa China, ang ordinaryong bayan ay may basag na concrete floor, nagkalat ang basura, at barado ang bangketa ng mga illegally parked na motor. Sa harap ng tindahan, malakas ang tunog ng speaker at masakit na sa tenga ang mga tindero. Ngunit dito, tahimik, payapa. Sa dingding ng kalye, may magagandang mural at may maliliit na potted plants. Para itong photo studio for a magazine. Bulong ko. Tumigil ang taxi sa harap ng isang kalye, malapit sa Intramuros. Ito ang destinasyon na sinit ko. Pinili ko ito dahil narinig ko sa TikTok na ito ang lugar na pinakamadalas puntahan ng mga babaeng Chinese. Nagbayad ako ng taxi fare at binigyan ako ng driver ng resibo. Kailangan niyo po? Ngumiti siya ng may kabaitan. Sa China, hindi nagbibigay ng resibo ang taxi at madalas pang naniningil ng sobrang mahal. Hinila ko ang aking maleta at pumasok sa loob ng kalye ng Intramuros. At sa sandaling iyon, naramdaman kong pumasok ako sa ibang mundo. Ang mga lumang bahay kubo ay nakahanay sa kalye. Ngunit hindi sila luma at sira-sira, kundi sophisticatedly renovated. Ang mga lumang bubong at kahoy na bintana ay napanatili. Ngunit ang loob ay ginawang modernong cafe, bookstore, at gallery. Posible pala ito? Humanga ako. Ang mga tourist spots sa China ay fake at baduy, walang lasa. Sinasabi nilang pinapanatili ang tradisyon, ngunit puro cheap na souvenir shops lang, at sinasabing nagmo-modernize, ngunit sinisira ang lahat ng tradisyon. Ngunit dito, maganda ang pagkakaisa ng tradisyon at moderno. Naglakad ako sa kalye, at patuloy kong inirecord ang kamera. Ang mabababang bubong, kahoy na poste, at tahimik na musikang naririnig sa malayo. Lahat ito ay perpektong content. Sa China, hindi ko makikita ang ganitong vibe kahit sa sikat na tourist spot. Tumigil ako sa harap ng isang cafe. May mannequin na nakasuot ng Filipiniana o barong Tagalog dress. Ito ay isang tradisyonal na damit ngunit may modernong design. Napakaganda kaya nawalan ako ng imik. Sa tabi nito, may book cafe na parang comics cafe. Sa salamin makikita ang mga bookshelf at vintage na ilaw. Pumasok kaya ako? Inabot ko ang kamay ko para buksan ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaking Pilipino na mukhang nasa late 40s ang nauna nang pumasok at pinigilan ang pinto. Matangkad siya at maganda ang tindig. Ang height ko ay 162 centimeters, pero siya ay mukhang 180 centimeters pataas. Malinis na shirt, maong, at maayos ang gupit. Sige po, ngumiti siya at sinabi. Nagulat ako. Ang distansya ko sa kanya ay hindi bababa sa 5 metro. Ngunit sa kabila ng distansyang iyon, hinintay niya ako at pinigilan ang pinto. Salamat po, bati ko sa hindi matatas na Tagalog. Tumango lang siya ng bahagya at dumaan.
Nakatayo ako roon at nag-isip, hindi ito mangyayari sa China. Ang mga lalaking Chinese ay ayaw na may ibang dadaan. Kaya sadyang sinasara nila ng mabilis ang pinto. Kahit babae pa, wala silang pakialam. Pero ang lalaking iyon, hinintay niya ako, kahit 5 metro ang layo ko. May pinag-aralan talaga siya. Lumakas ang tibok ng dibdib ko. Matangkad, malinis manamit, at perpekto pa ang mannerism. Ibang klase kaysa sa mga lalaking Chinese. Pumasok ako sa loob ng cafe. Mas maganda pa sa loob. Ang kahoy na poste at beam ng lumang bahay ay napanatili at inilagay ang mga modernong kasangkapan. Sa upuan sa tabi ng bintana, may mga taong nagbabasa, tahimik at payapa. Pumunta ako sa counter at tiningnan ang menu. Nakasulat lang sa Tagalog, kaya nag-aalala ako. Nang kukunin ko na ang translation app, inabot sa akin ng clerk ang isang tablet. Chinese menu. Customer po kayo mula sa China, di ba? Tingnan niyo po ito. Sa perpektong Chinese. Opo, salamat po. Nag-order ako ng pampalamig, halo-halo at seasonal toast. Ang attitude ng clerk na kumuha ng order ay magalang at mabait. Sa China, ang mga cafe clerk ay walang amor at hindi maganda ang serbisyo. Pero dito, iba. Umupo ako at sinimulan kong obserbahan ang mga customer sa paligid. Kitang-kita ko ang mga Pilipinong lalaki. Mula 20s hanggang 60s. Iba-iba ang edad. Ang nakakagulat, kahit ang mga lalaking may edad na ay napakalinis manamit, malinis na jacket, plansadong shirt, at maayos na buhok. Sa China, ang mga tatay ay nakasuot ng luma at jersey na damit at nakasuot ng sandalyas. Ang mga lalaking Pilipino, kahit tumatanda, maayos pa rin manamit. Habang pinapanood ko sila ng may paghanga, dumating ang order ko. Halo-halo, sabi ng clerk. Ito na po ang order nyo. Habang iniaabot ang inumin, sinabi ng isang customer, salamat po. Nagpasalamat siya sa clerk kahit binayaran niya ang inumin. Nagulat ako. Hindi ito maiisip sa China. Bumalik ako sa upuan, dala ang inumin. Sumipsip ako sa halo-halo. Isang matamis at masarap na lasa ang kumalat sa bibig ko. Masarap. Ang toast din ay maayos ang presentation. Sa China, basta-basta lang inilabas ang order. Pero dito, parang artwork. Mabagal akong uminom habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga taong nagdadaan sa kalye. Ang langit sa itaas ng lumang bubong. Ang mga puno na inuugoy ng hangin. Lahat ay parang pintura. Ano kaya ang pakiramdam na manirahan sa ganitong lugar? Bigla kong naisip. Isang buhay na naglalakad sa ganitong kalye, gabi-gabi, at umiinom ng kape sa ganitong cafe. Isang kaligayahan na hinding-hindi ko mararanasan sa China. Natapos ako sa inumin at tumayo para pumunta sa CR. Ngunit sa pagtayo ko, hindi ko sinasadyang nahulog ang cellphone ko. Kabog! Sa sahig. Nagmamadali akong lumingon at may nauna ng pumulot. Isang Pilipinong lalaki na mukhang nasa 60s. Ayos lang po ba? Tanong niya gamit ang translation app. Opo, salamat po. Nagmamadali kong sinagot. Inabot niya sa akin ang cellphone at ngumiti. Mag-ingat ka! At bumalik siya sa kanyang upuan. Nakatayo ako roon, natulala. Reflex ang kanyang pagkilos. Parang automatikong reaksyon ang pagpulot ng nahulog. Ang pag-aalala ay likas na sa kanila. Sa China, ang mga lalaki ay nagpapanggap na hindi nila nakikita kahit may nahuhulog. Bumalik ako sa upuan mula sa CR. Ngunit ang puso ko ay patuloy na tumitibok. Dahil sa lalaki na nasa 60s kanina, mas matanda siya sa akin ng 30 taon. Ngunit matangkad, maganda ang katawan, at perpekto pa ang mannerism. Bulong ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga Pilipinong lalaki na nagdadaan sa kalye ay patuloy na pumapasok sa paningin ko. Ang mga kabataang nasa 12s ay stylish at gwapo. Ang mga may edad na nasa 40s hanggang 50s ay sophisticated at matikas.
Kumpara sa kanila, ano ang mga lalaking Chinese? Maliit, pangit manamit, at walang mannerism. Bakit ako ipinanganak sa China? Napabuntong hininga ako, lumabas ako sa cafe, at naglakad sa kalye. Mga rentahan ng Filipiniana, tindahan ng handmade accessories, mga independent bookstore bawat isa, ay content. Ngunit habang naglalakad sa kalye, napansin ko rin ang mga babaeng Pilipino. Lahat sila ay may magandang tindig at maganda. Maputi ang balat at natural ang makeup. Higit sa lahat, sophisticated ang kanilang pananamit. Simple ngunit high-class na style. Sa tabi nila, bumagsak ang self-confidence ko. Maliit ako. Hindi ganoon kaputi ang balat. At ordinaryo lang ang fashion sense ko. Ang mga babaeng Pilipino ay parang ibang species. Ibang klase, kaysa sa mga babaeng Chinese. At naintindihan ko. Ang mga Pilipinong lalaki at Pilipinong babae ay bagay sa isa't isa. Ang gwapo at sophisticated na lalaki ay nababagay sa maganda at sophisticated na babae. Ibang level sila. Nakaramdam ako ng parang isang hindi nakikitang klase. Sa tabi ng mga babaeng Pilipino, tiyak na mukha akong haggard. Pumunta ako sa isang drugstore na may masamang pakiramdam. Kailangan kong bumili ng Philippine cosmetics at gumanda. Maaari ba akong gumanda tulad ng mga babaeng Pilipino kung gagamitin ko ang kanilang produkto? Ngunit iyon ay isang ilusyon. Pagpasok ko pa lang sa drugstore, mas lalo akong nagulat. Maraming babaeng Pilipino sa loob. At lahat sila ay napakaganda. Mahaba ang binti, maputing balat, at malalaking mata. Nawala ako sa gitna nila. Hindi ito problema na masosolusyunan ng cosmetics. Dumaan sa akin ang pakiramdam ng frustration. Gayunpaman, naglibot ako. Napakarami ng cosmetics, makeup, skincare, hair care, maraming brand na hindi ko pa nakikita sa China. Ngunit mas nakakagulat pa ang isa. Ang mga tester product ay malayang gamitin. Salamin, cotton, sample ng lipstick, tester ng foundation. Lahat ay malaya. Posible ba ito? Hindi ito maiisip sa China. May insidente sa tindahan sa China kung saan nang pinakawalan ang mga tester, ninakaw ito ng mga tao ng buo. Maging ang mga lalaki ay ginagamit ang cosmetic sa buong katawan at nilalagay sa plastic bag para iuwi. Sa huli, tinanggal ang lahat ng tester sa loob ng 3 araw. Ngunit dito, iba, walang nagnanakaw. Maayos na nakalagay sa orihinal na lugar. Ibang kultura, humanga ako habang naglilibot. Kakaiba rin ang mga clerk. Sa tindahan sa China, binabantayan ang customer. Pero dito, iba. Mukha silang nandyan para tumulong. Mahigit 1 oras akong naglibot at hindi man lang sila nagpakita ng inis. Nang pumipili ako ng sunscreen, hindi ko sinasadyang nahulog ang hand cream. Nagmamadali akong lumingon. At ang Pilipinong lalaki na nasa 30s sa tabi ko ay automatikong pumulot. Ayos lang po. Opo. Salamat po. Eksaktong parehong sitwasyon. Ang mga lalaking Pilipino ay likas na tumutulong sa iba. Mas lalo akong naakit sa kanila. Pumili ako ng ilang produkto at pumunta sa cashier. Ngumiti ng maliwanag ang clerk at kinompyut ang bayad. Total, waity 500 po. Waity 500 po. Habang iniaabot ko ang card, nagtanong ako. Ang lipstick na ito ba ang gusto ng mga lalaking Pilipino? Gamit ang translation app, ngumiti ang clerk at sumagot. Opo, popular po ngayon ang coral color na ito. Natural at cute, di ba? Salamat po. Kinuha ko ang shopping bag at lumabas sa tindahan. At umupo ako sa bench sa harap at nagbuntong hininga. Kahit gumamit ako ng Philippine cosmetics, Chinese woman pa rin ako. Pumasok sa isip ko ang ideya na kahit magpaganda ako, hindi pa rin ako maikukumpara sa mga babaeng Pilipino. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Umupo ako sa bench at mahigit 30 minuto akong nanood sa mga Pilipinong lalaki na nagdadaan, matangkad, malinis, at sophisticated na lalaki. Lahat sila ay high value. Mga nilalang na
Hinding-hindi ko makukuha. Naintindihan ko na kung bakit masama ang sinasabi ng mga Chinese tungkol sa Pilipinas. Bulong ko. Ang mga Chinese, kahit anong gawin nilang pagsisikap, hindi sila magiging Pilipino. Dahil sa inferiority complex na nagmumula sa katotohanang iyon, masama ang sinasabi nila tungkol sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay napaka-perpekto. Ang infrastruktura, kultura lahat ay mas maganda kaysa sa China. Kaya hindi ito matanggap ng mga Chinese. Gusto ko ring magsalita ng masama tungkol sa Pilipinas. Ngunit hindi ako makapagsabi ng masama. Ang Pilipinas ay talagang isang magandang bansa. Walang masama rito. Ang mali ay ang China. Ang hindi pag-unlad ng China, ang mababang civic consciousness, ang kakulangan sa infrastruktura, lahat ay problema ng China. Mahigit 1 oras akong nakaupo sa bench. Tahimik akong nakatingin sa mga taong nagdadaan. Bigla, may nakita akong pamilyar na tao sa malayo. Ang lalaki na nasa 60s na tumulong sa akin kahapon. Ang naghanap sa akin ng CR, nang makita niya ako, lumapit siya. Nakabukas na ang translation app. Ikaw pala iyan, ma'am. Ayos ka lang po ba? Mukhang hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Opo, ayos lang po. Pagsisinungaling iyon. Hindi ako ayos. Umupo siya sa tabi ko. Kumusta ang biyahe mo sa Pilipinas? Nag-enjoy ka ba? Opo. Napakagandang bansa po talaga ng Pilipinas. Hindi ba? Mahal na mahal ko rin ang Pilipinas. Ngumiti siya. Naglakas loob ako at nagtanong. Nag-isip siya saglit. At nagsimulang mag-type. Kuwento ito 20 taon na ang nakalipas. Nagpunta ako sa Shanghai para sa business trip. Isa akong empleyado ng trading company. Ngunit nang lumabas ako sa hotel, naligaw ako. Hindi ako marunong mag-Chinese. At wala akong mapa. Talagang nalilito ako. Mag-alas, 10 na ng gabi, at madilim ang kalye. Sa sandaling iyon, may nakakita sa akin na Chinese na matanda. Nang malaman niyang dayuhan ako, kinamayan niya ako at nagtanong. Ipinakita ko ang business card ng hotel at personal niya akong dinala sa hotel. Naglakad kami ng 30 minuto. Ang matanda ay mukhang nasa 70s at may problema sa paa. Ngunit dinala niya ako hanggang sa hotel. Sinubukan kong bigyan siya ng pera. Ngunit tumanggi siya. At nang umalis siya, sinabi niya, Iho, mag-ingat ka sa ibang bansa. Enjoy your trip. Di ma? Naintindihan ko noon. Ang kabaitan ay tumatawid sa hangganan. Kaya, kahit lumipas na ang 20 taon, kung may dayuhan na nangangailangan ng tulong, tinutulungan ko, isinasauli ko ang kabaitan na natanggap ko sa iba. Nang binasa ko ang kuwento niya, naiyak ako. Ang kabaitan ay nagpapaikot. Ang kabaitan ng Chinese na matanda, 20 taon na ang nakalipas, ay bumalik sa akin ngayon sa Pilipinas. Salamat po, maraming salamat po. Ngumiti siya at tinapik ang aking balikat. Huwag kang malungkot. Enjoy your trip sa Pilipinas. Umalis siya. Umupo ako roon, nang matagal, at naintindihan ko. Ang lahat ng kabaitan na natanggap ko sa Pilipinas ay baka resulta ng mga kabaitan na ginawa ng mga Chinese noon. At kung babalik ako sa China at gagawa ng kabaitan, babalik ito sa isa pang Chinese. Ang siklo ng kabaitan, bulong ko. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan perpektong gumagana ang siklong iyon. Ang mga tao ay nagtutulungan, nag-aalala, at nagbibigay ng kabaitan. Kaya ang buong lipunan ay mainit sa kabilang banda. Ano ang China? Kung gumawa ka ng kabaitan, tatawanan ka. At ang pagtulong sa iba ay itinuturing na kawalan. Isang lipunan kung saan putol ang siklo, kaya ang China ay malupit at malamig. Nagdesisyon ako. Kailangan kong magbago pagbalik ko sa China. Sisimulan ko sa paggawa ng kabaitan at pagtulong sa iba. Iyan ang magiging unang hakbang para baguhin ang China. Bumalik ako sa Akaso Hostel. Binuksan ko ang laptop at binuksan ang TikTok at sinimulan ko ang live broadcast.
Mabilis na nagkonekta ang 3 milyong followers. Ang comment section ay parang baliw. Ate May, nasa Maynila ka ba? Kumusta ang Pilipinas? Gwapo ba ang mga Pilipinong lalaki? Huminga ako ng malalim at sinabi, mga kaibigan, may aaminin ako. Medyo tumahimik ang comment section. Nagkamali ako. Bago ako pumunta sa Pilipinas, binaliwala ko ito. Inisip ko na maliit na kapitbahay lang ito ng China. Pero talagang nagkamali ako. Ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa. Sumabog ang comment section. Anong sinasabi mo? Traidor! Binayaran ka ba ng Pilipinas? Ngunit nagpatuloy ako sa pagsasalita. Totoo na gwapo ang mga Pilipinong lalaki. Pero hindi lang iyon. Ang Pilipinas ay ligtas. Kahit iwanan mo ang maleta mo sa airport, walang kukuha. Ang Pilipinas ay malinis. Ang ordinaryong kalye ay parang photo studio. Ang Pilipinas ay mabait. Kahit hindi mo kakilala, tutulungan ka at mag-aalala. Ang Pilipinas ay maginhawa. Maraming pampublikong CR sa lahat ng dako at marami ring libreng wifi. Ang Pilipinas ay mura. Ang bayad sa ospital ay makatarungan. Lahat ito ay iba sa China. Hati ang comment section. Kalahati ay nang-aasar sa akin at kalahati ay sumasang-ayon. Tinalikuran ni May ang China. Naging alagad na siya ng Pilipinas. Ngunit may iba ring komento. Ang dapat aminin, aminin natin. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Matapang na pag-amin. Ang dapang na pag-amin. Lalo na ang mga may edad na. Malakas ang suporta. Tapat siya kahit bata pa. Dapat tayong matuto. Sana maging ganyan din ang China. Sa huli, sinabi ko, mga kaibigan, alam niyo na ba kung bakit dumagsa ang mga kabataang babaeng Chinese sa Pilipinas? Hindi lang para sa mga gwapo, kaligtasan, pag-aalala, civic consciousness, perpektong infrastruktura, lahat ito ang umaakit sa atin sa Pilipinas. Kaya nag-aalala ng husto ang China ngayon dahil lahat ng kabataang babae ay tumakas patungong Pilipinas. Tinapos ko ang live. Agad na lumampas sa 5 milyon ang views. Higit sa 100,000 ang komento. Nagkagulo ang aking TikTok account. Ngunit hindi ako nagsisi. Dahil sinabi ko ang katotohanan, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang night view ng Maynila ay maganda. Ang Pilipinas ay talagang isang napakagandang bansa. Bulong ko. At nanumpa ako. Babalik ako balang araw. Sa pagkakataong iyon, kasama ko na ang isang Pilipinong lalaki. Kahit mukhang imposible pa, naniniwala ako na matutupad ito balang araw. Dahil ang Pilipinas ay tila isang bansa na tumutupad sa pangarap. Isang bansa na nagbibigay ng oportunidad sa mga nagsisikap, makatarungan. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Sa huling araw bago umuwi, naglakad ako sa kalye ng Maynila. Pumunta ako sa Ayala Triangle sa Makati. Narinig ko na ito ang lugar kung saan nagtitipon ang mga kabataan. Gaya ng inaasahan, napakaraming tao sa Makati. Naririnig ko rin ang Chinese. Ngunit Pilipinas pa rin ito. Malinis. Ibang klase kaysa sa hakot puno ng tao. Magulo. Sa China. Habang nagsho-shopping, pumasok ako sa isang cosmetic store. Naghahanap ako ng mas maraming Philippine cosmetics. Habang nagbabayad, ang Chinese tourist na matanda sa harap ko ay malakas na nag-iingay. Bakit ang mahal nito? Mas mura ito sa China. Hindi mo ba ako bibigyan ng discount? Chinese ako. Malaking customer. Untaged. Ang clerk ay naguguluhan at gumamit ng translation app. Pasensya na po. Fixed price po ito. Tiningnan siya ng mga tao sa paligid. Uminit ang mukha ko. Nahihiya ako bilang Chinese. 1 linggo sa Pilipinas, marami akong natutunan. Hindi masosolusyunan ng pagsigaw ang problema. Dapat kang respetuhin kung may respeto ka. At ang imahe ng Chinese ay ginagawa ng mga Chinese mismo. Tahimik akong nagbayad at lumabas sa tindahan. Habang naglalakad sa kalye ng Makati, bigla akong napatingin sa isang eksena.
Sa harap ng pedestrian lane, pula ang ilaw, ngunit lahat ay naghihintay, kahit walang sasakyan. Sa China, kung walang sasakyan, tatawid agad sila. Ngunit ang mga Pilipino ay iba. Sinusunod nila ang batas. Nang magbago ang ilaw, maayos silang tumawid. Nagsisimula sa maliliit na bagay. Bulong ko. Ang civic consciousness ng Pilipinas ay nagsisimula sa maliliit na bagay na ito. Pagsunod sa ilaw, pagpila, hindi pagtatapon ng basura. Bawat isa ay maliit na bagay. Ngunit kapag nagtipon-tipon, nagiging malaking lakas. Umupo ako sa parke para magpahinga. Sa bench sa tabi ko, may matandang lalaki na mukhang nasa 80s ang nakaupo. Nagbabasa siya ng libro. Mag-isa. Nagulat ako, 80s na, pero pumunta siya sa parke nang mag-isa para magbasa. Hindi ito maiisip sa China. Ang mga matatandang Chinese ay nasa bahay lang o sa lugar na dinala ng mga anak dahil delikado ang lumabas ng mag-isa. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Ang mga matatanda ay ligtas na makakalabas ng mag-isa. Dahil perpekto ang infrastruktura at ligtas ang lipunan. Hindi ako matatakot tumanda. Bigla kong naisip. Kung tatanda ako sa Pilipinas, pakiramdam ko ay ayos lang kahit mag-isa ako. Dahil malapit ang ospital, marami ang CR, at mababait ang mga tao. Sa kabilang banda, kung tatanda ako sa China, nakakatakot isipin. Mahal ang ospital, maraming scammers, at walang tutulong sa akin. Kailangan nating baguhin ang China. Bulong ko. Ngunit ano ang magagawa ng isang tao? Isa lang akong influencer. Sa araw ng pag-uwi, sumikat ang araw. Sa taxi papuntang Naya, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang kalye ng Maynila, malinis na gusali, maayos na sasakyan lahat ay mamimiss ko. Makakabalik pa kaya ako? Bulong ko. Dumating ako sa airport. Iba na ang pakiramdam ko kumpara noong unang dating ko, 1 linggo na ang nakalipas. Noon, tense at hindi komportable ako. Pero ngayon, payapa ang pakiramdam ko. Nag-check-in ako at dumaan sa immigration. Mabilis at tumpak pa rin ang AI system. Sa departure area, huli kong tiningnan ang Pilipinas. Ang Philippine Cosmetics, Philippine Snacks, Philippine Souvenirs sa duty-free lahat ay ipinapakita ng may pride. Maaari ba nating ipagmalaki ang mga Chinese product ng ganito? Sa totoo lang, hindi. Ang Chinese products ay may cheap image. Dumating ang oras ng pag-alis at sumakay ako sa eroplano. Umupo ako at tiningnan ang labas ng bintana. Unti-unting lumalayo ang Naya at nawala ang Pilipinas sa paningin ko. Paalam, Pilipinas. Nagpaalam ako, pagkaraan ng ilang oras, dumating ako sa airport sa Shenzhen. Pagpasok ko pa lang sa immigration area, biglang bumalik ang realidad. Mahabang pila, walang amor na empleyado. Napakalayo sa Pilipinas. Naghintay ako ng 1 oras at sa wakas, nakapasok ako. Sa baggage claim, hindi ko makita ang maleta ko. Naghintay ako ng 30 minuto. At sa wakas, lumabas. China nga, napabuntong hininga ako. Sumakay ako sa taxi pa uwi. Ngunit mukhang napakarumi ng kalye. Basag na kalsada. Basura. Illegally parked na sasakyan. Isang tanawin na normal lang tingnan. 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit ngayon, nakakainis. Pagdating sa bahay, inayos ko ang gamit ko at binuksan ko ang laptop. Nagkakagulo ang aking TikTok account. Kumalat ang video ng live broadcast at lumampas na sa 20 milyon ang views. Higit sa 500,000 ang komento. Karamihan ay pagtuligsa. Traidor si Wang Mei! Binayaran siya ng Pilipinas. Binabaliwala niya ang China. Ngunit marami ring sumusuporta. Matapang na pag-amin. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Ang dapat aminin natin, doang mine. Ang nakakagulat, ang reaksyon ng may edad na. Tapat siya kahit bata pa. Dapat tayong mag-isip. Sana maging ganyan din ang China. Maging ang mga sikat na personalidad ay nag-share ng video ko.
Ang tapat na pag-amin ni Wang Mei. Isang kuwento na kailangan natin. Ang mga aral mula sa Pilipinas. Bakit kailangan nating magbago sa China? Naguluhan ako sa hindi inaasahang reaksyon. Inakala kong puro paninira ang matatanggap ko. Ngunit mas marami pala ang sumasang-ayon. Lalo na ang reaksyon ng mga kababaihan ay malakas. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Totoo bang magalang ang mga Pilipinong lalaki? Turuan mo ako kung paano tumira sa Pilipinas. Binasa ko ang bawat komento at naintindihan ko. Maraming babaeng Chinese ang may parehong isip sa akin. Lahat sila ay nag-aasam sa Pilipinas at gustong manirahan doon. Pagkaraan ng isang linggo, in-upload ko ang sequel na video. Mga kaibigan, nagkamali ako. Pero hindi ako nagsisisi. Ang nakita ko sa Pilipinas ay lahat totoo. Ang Pilipinas ay talagang isang napakagandang bansa. Ngunit alam ko na ngayon, kaya rin natin. Kung gagawa tayo ng kabaitan, susundin ang batas, at mag-aalala sa isa't isa, magiging tulad din tayo ng Pilipinas balang araw. Sisimulan ko, sa maliliit na kabaitan. Sana makasama ko kayo. Nagdulot ng mas malaking reaksyon ang video na ito. 50 milyon views, 1 milyon komento. Naging most hot topic ito sa Chinese social media. Maging ang gobyerno ng China ay nag-react. Isa sa alang-alang ang pahayag ni Wang Mei. Planong isulong ang kampanya para sa pagpapabuti ng civic consciousness. Siyempre, hindi ko alam kung magbabago talaga sila. Ngunit ito ay simula ng pagbabago. Pagkaraan ng isang buwan, sinimulan kong mag-aral ng Tagalog. Nakinig ako sa online lessons at nag-aral ng 2 oras araw-araw. Kumusta? Salamat po. Mahal kita. Hindi man matatas, unti-unti akong gumagaling at nag-research ako tungkol sa Philippine visa, student visa, working visa, investor visa. May ilang paraan. Babalik ako balang araw. Ipinangako ko sa sarili ko, gabi-gabi. Nangako akong magsisimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Nagbago rin ang aking TikTok channel. Hindi lang ako nagbebenta ng cosmetics, kundi sinimulan ko ring ipakilala ang kulturang Pilipino. Ang husay ng Philippine cosmetics, ang civic consciousness ng Pilipinas, ang mannerism ng Pilipinas. Nag-enjoy ang mga viewers. Ate May, magkuwento ka pa tungkol sa Pilipinas. Saan ka pa pumunta? Nakakita ka ba ng Pilipinong lalaki? Ngumiti ako at sumagot. Wala pa akong nakikitang Pilipinong lalaki. Pero balang araw, oo, hanggang noon, magiging mas mabuting tao ako. Isang taong karapat-dapat sa isang Pilipinong lalaki. Sa ganoong paraan, lumipas ang panahon. Pagkaraan ng 6 na buwan, nakapasa ako sa intermediate level ng Tagalog exam. Pagkaraan ng 1 taon, nakakuha ako ng admission letter para sa isang language school sa isang universidad sa Pilipinas. At ngayon, muli akong nasa NAIA. Sa pagkakataong ito, hindi bilang turista, kundi bilang isang student, mas marami ang aking bagahe at mas matagal ang aking pananatili. Lumabas ako sa arrival gate at nilanghap ang hangin ng Maynila. Bumalik na ako sa Pilipinas. Ibang-iba ang pakiramdam ko kaysa 1 taon na ang nakalipas. Noon, desperado ako. Pero ngayon, mayroon akong pag-asa. Alam ko na. Hindi ang pagkikita sa Pilipinong lalaki ang aking layunin. Ang pamumuhay na parang Pilipino ang tunay kong layunin. Ang mamuhay ng may kabaitan, katapatan, at pag-aalala, iyan ang magiging daan upang maging isang tunay na Pilipino sa puso. At balang araw, gagawa rin ako ng kabaitan sa iba. Tulad ng matanda sa Shanghai, na tumulong sa Pilipino 20 taon na ang nakalipas. Ang siklo ng kabaitan ay magpapatuloy. Sa wakas, naintindihan ko. Ang natagpuan ko sa Pilipinas ay hindi lang ang mga gwapo. Ito ay kaligtasan, tiwala, pag-aalala, at init. Lahat ng halaga na ito, at iyon ang tunay na dahilan kung bakit pinagsisikapan ng mga kabataang babaeng Chinese na pumunta sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo?
Ang mga mahahalagang halaga na ito na mayroon ang Pilipinas, napapanatili ba natin? Dapat nating tandaan na ang lahat ng ito na itinuturing nating ordinaryo ay isang desperadong pangarap para sa iba, ang ipinagmamalaking Pilipinas. Isang bansang tayong lahat ang gumagawa. Kung susuportahan nyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, ito ang Special Philippines na nagpapakilala sa mga nakakakilig na totoong kwento sa ibang bansa.